Salamat sa Panginoon, salamat sa ating Diyos na buhay, mapuri nawa ang pangalan ng Panginoon, ay nagpapayos kayo lahat sa pangalan ni Jesus, muli po mga minamahal, mga kababayan, sa inyo po lahat, magandang gabi po, at narito na naman po kami, upang kami po ay maglingkod sa Panginoon na may bagay po ang kanyang mabuting kita, salita po ng Panginoon na nakalagay po sa kanilang kasulatan. Pagkat ito po ang pinakamahalaga na gagawin po ng tao, na siya po ay nakapakinig na salita po ng Diyos. Kaya muli po sa inyo pong lahat, inaniya po namin kayo na samahan niyo po kami. Ating pong bulay-bulay po ating pag-aralan ng salita po dito. Alamin po natin kung ano po ba yung mabuti na dapat po natin gawin sa ating buhay. At muli po, nandito po ating kapatid, Brother Rico. Muli po mga kababayan, mga minamahal, magandang gabi po sa inyong lahat. Bagamat sa ibang panig ng mundo ay may kaguluhan po hanggang ngayon, nagpapatuloy po ang kanilang pag-aaway, nawa po ay mahabag ang Diyos sa mga bansa na may kaguluhan. Nawa po ay kahabagan ng Diyos ang mga hari at ang mga mamamayan, naway magligtas ng magligtas ang ating Panginoon, naway kahabagan sila. Mga minamahal, halina po kayo, tayo po ay patuloy na mag-aral ng salita ng Diyos, sapagkat ito po ay napakahalaga sa ating buhay. Wala na pong ibang hihigit pa sa buhay ng tao na ang mag-aral ng salita ng Panginoon, sapagkat dito lang po natin masusumpungan ang kapayapaan ng ating pag-iisip at ang magkakaroon po tayo ng pagmamahal sa ating kapwa, pagpapahalaga sa ating kapwa. Nawa ay magising ang maraming tao na matuto ng katuwiran ayon sa aral ng Panginoong Kristo, ng kabanalan, ng katuwiran at pag-ibig. So muli po mga kababayan, God bless po sa inyong lahat. Saan man kayo naroon, naway ingatan tayo ng Diyos. God bless po sa inyong lahat. Salamat sa Panginoon, salamat sa buhay na buhay. Kaya po napakahalaga po na samantalahin po natin ang panahon po, sapagkat nakikita po natin na kasamaan na po ng kasamaang sanglibutan. Marami na po mga kaguluhan na nangyayari, marami po mga tao na naliligalig, natatakot, nalilito, nababagabag. Marami po mga tao na hindi po alam kung ano po ang kanilang gagawin. Pero ang pinakamahalaga po na bigyan po natin ng panahon at oras na tayo po ay makapakinig po ng salita po ng Diyos. Ito nga sa aklat po ng mga awit, kabanatang una ko pong babasahin, aklat po ng mga awit, kabanatang 86 sa talatang 11. Ito. Ang sabi po rito, ituro mo sa akin ang iyong daan, o Panginoon. Lalakad ako sa iyong katotohanan. Inakit mo ang aking puso sa pagkatakot sa iyong pangalan. Salamat sa Panginoon. Ang puri ng nawang kanyang pangalan sa pangalan niya. Dito po, napakalaga po na po. Na ang sabi, ituro po. Ituro ang alin yung daan. Opo. O Panginoon, ituturo sa kanya ng Panginoon yung daan. At ang sabi, lalakad ako sa iyong katotohanan. Di ba po yung nakalagay po doon sa John 14:6 po ba yun? Ano po? Ako ang daan, yung katotohanan at ang buhay. Opo. Dito po binabanggit na po yung daan at yung katotohanan. Opo. Ang sabi po rito, ituro ang alin, ang iyong daan. O Panginoon, tapos lalakad ako sa iyong katotohanan. Inakit mo ang aking puso sa pagkatakot sa iyong pangalan. Kaya napakahalaga po na dapat po natin malaman yung daan na dapat po natin lakaran. Opo. Tsaka yung katotohanan, dapat doon po tayo lumakad. Kasi marami na po lumalakad ngayon, marami na po nagpapakilalang, sabi po nila sa Diyos sila, ang mga pinili, tinawag ng Panginoon. Pero nakikita po natin na yung iba po lumilis na po dun sa aral po ng Panginoon. Ano po? Amen. Wala na po dun sa katotohanan.
marami pong ganyan kahit suriin po natin. Marami po tayo makikita at mapapakinggan na nagsasabing sa Diyos, pero yung daan po nila, hindi po yung daan ng Panginoon. Wala po sila sa katotohanan at wala pong takot sa Panginoon. Bakit walang takot sa Panginoon? Labag na po sa Panginoon, ginagawa pa rin po nila. Kagaya po nung sinasabi ng ating kapatid, na yung mga babae, nagsasalita sa pulpito, nagpupuno, nagpapatawag na pastora. Diba po yan? Wala na po sa ano yan, hindi na po katotohanan yan. Wala naman pong pastor sa Biblia. Pastor meron po eh. Diba po? Ang sabi nga bibigyan ko kayo ng mga pastor nakakandili sa inyo ng unawa at kaalaman. Ang magbibigay ng mga pastor po, ito po'y lalaki. Ano po? Yung Panginoon. At yung pastor po ay kakandili, magpapakain ng unawa at kaalaman. Kaya dapat po na turo po sa atin ng Panginoon yung kanyang daan at tayo po'y lumakad sa kanyang katotohanan. At yun po ang pinakamahalaga. Kapag nagkamali po tayo, wala na po. Minsan lang po tayo, kumbaga sana, dapat po yung buhay po natin ay lumalakad na po tayo doon sa katotohanan. Ayun nga po mga kababayan, sabi ng Panginoong Jesucristo nga po, ayon sa ating binasa nating kapatid, na yung ituturo ng Diyos sa atin yung kanyang daan, at ang kanyang katotohanan. Sinabi naman po ng Panginoong Jesucristo yan dito po sa Ebanghelyo ni Juan sa Kapitulo 8 talatang 31, na sinabi nga ni Jesus sa mga Hudyong yaon na nagsisampalataya sa kanya, kung kayo'y magsisipanatili sa aking salita, kung magkagayoy, tunay nga kayong mga alagad ko. At inyong makikilala ang katotohanan, at ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo. Kaya nga po, wala pong ibang makapagpapalaya sa tao sa masamang buhay, sa mga kaligaligan, sa mga hindi kaaya-ayang mga nangyayari sa buhay ng tao. Sapagkat kung tayo po ay nagpapatuloy na sumusunod kay Kristo, ay magkakaroon po tayo ng kaliwanagan sa ating mga pag-iisip, sa ating pamumuhay, sa ating mga paglakad sa araw-araw. Tunay nga po mga kababayan na kung ating iingatan yung salita ng Panginoon at manatili tayo sa kanyang salita, ay hindi po tayo pababayaan na tayo maligaw patungo sa kapahamakan. Sapagkat ang sabi ng Panginoon dito sa Isaiah 26 talatang 3. Tingnan niyo po yung nakasaad dito sa patungkol sa atin na tayo nga po ay minsan naliligalig sa lahat ng bagay, nagugulumihanan, hindi alam kung anong gagawin, Pero may sinabi po rito, mga kababayan, sa Isaiah Kapitulo 26 talatang 3. Iyong iingatan siya sa lubos na kapayapaan, na ang pag-iisip ay sumasa iyo, sapagkat siya'y tumitiwala sa iyo. Yan. Ang kapayapaan po pala, mga kapatid, iingatan tayo ng Diyos sa lubos na kapayapaan. Kaya nga po, sa mga bansa na may mga kaguluhan na nangyayari, kaya may kaguluhan sapagkat wala pong kapayapaan sa kanilang mga pag-iisip. Ang nasa isip po ng maraming tao yung paghihiganti, pagpatay sa kapwa. Gusto niya yung kapwa hindi na niya makikita. Walang pag-ibig sa kapwa-tao. Ang umiiral ay puot, ang umiiral ay galit. Ngunit kung tayo po ay manatili na nagtitiwala sa Panginoon, tayo po ay iingatan niya sa lubos na kapayapaan. Sapagkat ang sino mang tao na ang pag-iisip ay laging nasa Panginoon,
ay iingatan tayo sa lubos na kapayapaan. Sabi rito sa talatang 4, magsitiwala kayo sa Panginoon magpakailanman, sapagkat nasa Panginoong Yahweh ang walang hanggang bato. Yan. Siya po yung ating sanggalan sa anumang mga kapighatian, mga dumarating na mga pag-uusig, galit ng iba, lagi po tayong payapa. Kahit pinapatay na, payapa ka pa rin. Bakit? Sapagkat nagtitiwala tayo sa Diyos. Na tayo ay hindi niya pababayaan. Sa ano pong paraan na hindi pababayaan? Sabi nga ng Panginoon Kristo, hindi po tayo kailangang matakot sa mga taong pumapatay ng katawan. Sabi ng Panginoon Kristo, ngunit hindi nakakapuksa ng kaluluwa. Mapatay man tayo sa ating katawan, sa ating laman, ngunit hindi po tayo kayang puksain, hindi po kayang puksain ang ating mga kaluluwa ng sino mang tao. Datapwat sabi ng Panginoon Kristo, ang katakutan ninyo ay yung nakakapatay ng katawan at nakakapuksa ng kaluluwa sa impyerno. Kaya ano man po yung kaguluhan sa sanlibutan ito na mga nangyayari ngayon, patayan dahil sa galit, sa puot ng bawat isa. Kaya nga po tayo inuutosan na magsipanalangin. Ipanalangin natin yung mga hari, yung mga nasa mataas na pamamahala. Kasi nga po, sila po yung maaring maging ugat ng kaguluhan pag sila po yung nagkagalit. Hari sa hari nagkaroon ng hidwaan. Damay po lahat yan, mga kababayan. Pati yung mga nasasakupan nila. Kaya yung panalangin para sa kanila, sa lahat ng mga namamahala, ang layunin po roon, upang tayo'y magkaroon ng lubos na kapayapaan sa ating paglilingkod sa Diyos. Tuloy po natin dito ang pagbabasa sa talatang 13. Dito po, O Panginoon, aming Diyos, ang ibang mga Panginoon bukod sa iyo ay nagtaglay ng pagkapanginoon sa amin. Ngunit ikaw lamang ang babanggitin namin sa pangalan. Ayan. Na sila lang daw yung mayroong tunay na Diyos. Pero ang nasa puso naman nila pagpatay sa kapwa. Galit sa kapwa ang umiiral. Hindi po yan tunay na Panginoon. Sapagkat ang mga taong tumitiwala sa Panginoon ay sa Panginoon umaasa, ang Panginoon ang gaganti. Kaya nga po sabi doon sa Roma bay na ating binasa nung nakaraan na huwag kayong maghigantihan sapagkat nasusulat akin ang paghihiganti. Sa Diyos ang paghihiganti po Bakit? Sapagkat ang lahat ng mga masasama ay gumagawa ng masama ay tatanggap po ng ayon sa kanyang gawa. At ang gumagawa naman ng mabuti ay tatanggap din po ayon sa kanyang gawa. Ngayon, iatras po natin sa talatang 12. Panginoon, ikaw ay mag-aayos ng kapayapaan sa amin, sapagkat ikaw rin ang gumawa ng lahat naming gawa na para sa amin. Ayan. Yun po ang nais Kapag ang tao, ang ginagawa niya ay yung gawa na itinakda ng Diyos para sa tao, ano pong klaseng gawa yun? Yung magtiwala sa Diyos, sumusunod sa kanyang utos, hindi lumilihis. Ngayon po mga kababayan, nung dumating ang ating Panginoon Kristo, siya po yung nagbigay ng utos. Kasi nga po, sabi ng Panginoon Kristo sa Juan 5:39 na saliksikin ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga yaon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan. At ang mga ito ay siyang nagpapatotoo patungkol sa akin. Ano mang nakasulat po sa lumang tipan
Kaya nga nakasulat din po sa Isaias yung ang walang hanggang kapayapaan ay nasa Kanya. Basahin po natin dito sa Isaias 9 talatang 7. Ang paglago ng kanyang pamamahala at ng kapayapaan ay hindi magkakaroon ng wakas sa luklukan ni David at sa kanyang kaharian upang itatag at upang alalayan ng kahatulan at ng katwiran mula ngayon hanggang sa magpakailanman. Isasagawa ito ng sikap ng Panginoon ng mga hukbo. Nasa Kanya po, mga kababayan, ang kapayapaan. Ang walang hanggang kapayapaan. Sapagkat ang lahat ng magtatamo ng buhay na walang hanggan ay, sabi, wala na raw hapis, wala nang hirap, ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Narito sila'y pawang naging mga bago. Wala na yung mga pasakit sa mundo, sa sanlibutan, kundi pagdating ng panahon na tayo ay haharap sa hukuman ni Kristo upang hatulan ng bawat isa ayon sa kanyang gawa. Ang sabi doon sa Apokalipsis, na basahin po natin yung Apokalipsis dito po sa pahayag. Apokalipsis 21, ang kapitulo 21 talatang 4. Dito po ang sabi, simulan po natin sa talatang 3. At narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa luklukan na nagsasabi, narito, ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao, at siya'y mananahan sa kanila, at sila'y magiging mga bayan niya, at ang Diyos din ay sa kanila at magiging Diyos nila. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata, at hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na magkakaroon pa ng dalamhati, o ng pananambitan man, o ng hirap pa man. Ang mga bagay ng una ay naparam na. Kaya dito po, mga kababayan, yung mga bagay ng una, yung mga hapis, hirap ng tao, kapighatian, mga pag-uusig, wala na raw po yun. Kaya pag binasa natin yung Isaias 9 talatang 7 na ang kapayapaan sa Kanya ay walang wakas kay Kristo po. Si Kristo po ang kaganapan ng hula na yon, na siya yung tatawaging Emmanuel, na ang ibig sabihin ay ang Diyos ay sumasa atin. Kaya wala na pong higit pa sa pagtanggap natin sa pananampalataya natin sa Panginoong Kristo upang tayo po'y magtamo ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Nawa po maraming tao na magising sa katotohanan na ang Panginoong Kristo ay makilala ng lubusan at katotohanan po. Makilala sa pamamagitan ng katotohanan at hindi sa aral ng kasinungalingan. God bless po, mga kapatid, sa inyong lahat. God. Nga po, pinakamaganda po na ang tao po'y magkaroon ng kapayapaan. Yung binasa po ng ating kapatid, lubos na kapayapaan, sa English po yung perfect peace po Talagang yung kapayapaan talagang talagang tunay na kapayapaan o lubos na kapayapaan. Ang kapayapaan po natin nasa ating Panginoong Kristo. Kasi nga po yung iba po marami pong naliligali, marami pong mga tao po'y abalahan sa maraming bagay. Dito po, Brother Oriana, marami pong na tao po kung ano-ano na lang po yung ginagawa para po sila hindi naman po masama maghanap buhay, magtrabaho, hindi po masama yan. Kaya lang yung iba po hindi na po nakakapakinig na salita ng Diyos. Sila ay abala sa maraming bagay. Dito, Brother Oris, sa Lucas po, na Sige po. meron po akong babasahin. Lucas, kabanatang 10, talatang 38 hanggang 42. Dito po ay, ang sabi po, sa pagyaong nga nila sa kanilang lakad, ay pumasok siya sa isang nayon at sa babaeng nangangalang Marta ay tinanggap siya sa kanyang bahay. Dito po ang ating Panginoong Kristo po, sa kanyang paglalakad, yung mga kasama niya, at meron po siyang nakitang isang nayon, isang parang lugar na
siya po ay pumasok dun sa isang bahay. Ano po, tinanggap po siya nung nakatira dun sa bahay. Yung pangalan po na tumanggap sa kanya si Marta, na po brother, mga kababayan. Tingnan niyo po, Ate Jesucristo po, talagang siya po talagang humahayo po siya, po. Talagang siya po ay ibinabahagi niya po yung mabuting balita. At meron pong tumanggap sa kanya, si Marta. Tapos, ang sabi, at siya ay may isang kapatid na tinatawag na Maria, na naupo rin naman sa mga paanan ng Panginoon at pinakikinggan ng kanyang salita. Ito po, si Marta po ang tumanggap, tapos may kapatid po si Marta na Maria. Si Maria po ay umupo doon sa paanan ng Panginoon at pinakikinggan ng kanyang salita. Ito, brother, pinakikinggan yung salita. Ang nakikinig po si Maria, ang tumanggap po ay si Marta. Ngunit si Marta ay naliligalig sa maraming paglilingkod. At siya'y lumapit sa kanya at sinabi, Panginoon, wala bagang naman sa iyo na pabayan ako ng aking kapatid na babae na maglingkod na mag-isa? Iutos mo nga sa kanya na ako'y tulungan niya. Tingnan niya po, inutosan po ni Marta, na yung Ate Jesucristo po, lumapit siya at sinabi din sa ating Panginoon, ang Jesucristo, sabihin mo kay Marta o kay Maria na siya'y tulungan. Si Maria po, nakikinig po dun sa sinasabi ng Ate Jesucristo. Nakikinig po siya. Ano po ang sagot ng Ate Jesucristo? Na dapat sumagot ang Panginoon. Sinabi sa kanya, Marta, Marta, naliligalig ka at nababagabag ka po sa maraming bagay. Sinabi po ng Ate Jesucristo doon kay Marta, ay naliligalig ka at nababagabag tungkol sa maraming bagay. Na dapat isang bagay ay ang kinakailangan. Sapagkat pinili ni Maria ang magaling na bahagi na hindi aalisin sa kanya. Tingnan niyo po, yung kinakailangan. Sabi nga doon sa Mateo, di ba, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katatiran. Ang lahat ng mga bagay na ito'y pawang idaragdag sa inyo. Sabi po doon, dito po ay si Marta po, naliligalig po siya. Nababagabag po siya tungkol sa maraming bagay. Pero si Marta po, siya po yung tumanggap. Tinanggap niya po ng Ate Jesucristo doon sa kanilang bahay. Kaya lang po si Maria, na kapatid niya, ay umupo doon sa paanan po ng Ate Jesucristo at nakikinig po siya doon sa sinasalita ng ating Panginoong Jesucristo. Yung po yung sabi na dapat isang bagay ang kinakailangan. Kinakailangan, yung mahalaga po ito. Ano po yung mahalaga? Yung makinig po dun sa salita ng Panginoon. Sapagkat pinili ni Maria ang magaling na bahagi na hindi aalisin sa kanya. Ito po ang pinakamahalagang bagay na dapat gawin ng tao. Kasi yung tao po, marami po mga tao ngayon naliligalig, nababagabag. Kumbaga sana parang sila po ay nalilito. Hindi po nila alam po ang kanilang gagawin. Pero ang pinakamahalaga po, makinig po tayo sa salita po ng Panginoon. Sapagkat yun po ang mahalaga. Ang sabi po rito, dapat isang bagay ang kinakailangan. Sapagkat pinili ni Maria magaling na bahagi na hindi aalisin sa kanya. Kaya ito po, naman mga kababayan, ang kinakailangan gawin po ng tao ngayon. Lalo na sa mga tao na nababagabag, naliligalig, nalilito, nangangamba. Marami po ngayon ganyan. Ito po yung pinakamagandang gawin ko ng isang tao na makinig po sa salita po ng Panginoon. Ayun nga po, mga minamahal. Kagaya nga po ng sinasabi ng Panginoon Kristo na yung nakikinig ng kanyang turo katulad ni Mariano po, na sabi ng Panginoon Kristo na yung isang bagay ang kanyang ginagawa, yung ginawa ni Maria na mas mahalagang bagay, yung bagay na hindi aalisin sa kanya. Ano po yun? Yung pakikinig ng salita ng Diyos. Kasi yun nga pong sinasabi,
sa Juan, yung binasa natin nung nakaraan, na ang sabi doon, tuturuan silang lahat ng Diyos. At ang mga natuto ay magsisilapit sa akin. Tingnan nyo po, may babasahin lang po ako dito sa Isaias. Ito po yung sinabi ng Panginoon Kristo na nasusulat sa mga propeta. Basahin natin sa Isaias Kapitulo 54 talatang 13. Ito po yung hula ni Isaias. At naganap po ito sa sinalita ng Panginoon Kristo. Isaias 54 talatang 13. At lahat mong anak ay tuturuan ng Panginoon. At magiging malaki ang kapayapaan ng iyong mga anak. Ayan. Ngayon, at kapag tinanggap na turuan ng Panginoon, ay magiging malaki ang kapayapaan. Bakit po? Basahin po natin yung sinabi ng Panginoon Kristo na magiging malaki ang kapayapaan doon sa mga nakinig ng turo ng Panginoon. Ating pinag-aaralan katulad ng pakikinig sa salita ng Diyos. Yung po'y pakikinig ng turo ng Panginoon. Ngayon, basahin po natin dito sa 6, dito muna sa 44. Walang taong makalalapit sa akin maliban ng ang amang nagsugo sa akin, ang sa kanya'y magdala sa akin at siya'y aking ibabangon sa huling araw. Ayan. Wala raw taong makalalapit kay Kristo maliban na ang Ama ang maglapit kay Kristo. Sino po yung, ano po ba yung gagawin ng Ama para mailapit ka kay Kristo? Basahin natin dito sa talatang 45. Nasusulat sa mga propeta at tuturuan silang lahat ng Diyos. Ang bawat nakarinig sa Ama at natuto ay lumalapit sa akin. Nasusulat daw po na tuturuan silang lahat ng Diyos. At ang mga natuto, ang mga nakarinig at natuto sa Ama ay lumalapit sa akin. Ayon sa ating binasa sa Isaias na magiging malaki ang kapayapaan ng iyong mga anak. Tuturuan sila ng Panginoon at magiging malaki ang kapayapaan ng iyong mga anak. Ang nais po talaga ng Diyos, mga kababayan, na mga minamahal, tayo po'y magkaroon ng kapayapaan sa ating buhay. Ano po yung gagawin natin? Tayo'y magpaturo sa Diyos. Tayo'y makinig ng salita ng Diyos. Ano pong salita ng Diyos? Yung katotohanan pong salita ng Diyos. Hindi po yung mga kasinungalingang aral ng mga tao. Wala pong kapayapaan doon, mga kababayan, sa mga aral ng tao. Marami po kasing tao na nagtuturo na hindi naman purong katotohanan. Hinahaluan po ng kasinungalingan. May mga halong kasinungalingan po. Wala pong tunay na kapayapaan doon, mga kababayan. Kasi ang tunay lang po na kapayapaan ay matamo doon sa mga tao na inilapit ng Ama kay Kristo. Bakit po inilapit ng Ama kay Kristo? Sapagkat sila'y natuto. Sila'y tinuruan ng Ama at natuto. Paano po yung mga tao na matitigas ang puso, mga ayaw tumanggap kay Kristo? Hindi po matututo yun. Kaya nga po sa mga tao na malayo kay Kristo, talaga pong walang kapayapaan. Dito po sa Isaias pa rin po, balikan natin yung Isaias. May nakasulat po rito na walang kapayapaan sa mga taong nagsisipagtakwil sa Panginoon. Sa mga nagtakwil sa Panginoong Kristo. Basahin po natin sa 57, Kapitulo 57. Simulan po natin sa talatang 19. Aking nililikha ang bunga ng mga labi, kapayapaan, kapayapaan sa kanya na malayo, at sa kanya na malapit, sabi ng Panginoon, at aking pagagalingin siya. Ayan. Yung mga tao na tumanggap kay Kristo, ito po yung magiging bunga ng mga labi, kapayapaan. Kapayapaan. Hindi yung nasa puso ay galit, puot,
kaguluhan, patayan. Hindi po yun ang magiging bubuk o lalabas sa bibig ng tao na tumatanggap kay Kristo. Dahil ayaw po niya ng kaguluhan. Ang nasa kanya pong puso ay kapayapaan. Nilikha ng Diyos ang bunga ng mga labi, kapayapaan, kapayapaan sa kanya na malayo at sa kanya na malapit. Sabi ng Panginoon, at aking pagagalingin siya. Ang makapagpapagaling po sa ating lupain, sa ating pamumuhay. Kaya nga po sabi doon sa iba pang talata na kapag ang aking bayan ay nanumbalik sa Panginoon, ay aking pagagalingin ang kanilang lupain. So wala pong mangyayaring kaguluhan, digmaan, patayan. Bakit? Sapagat pagagalingin ng Diyos ang lupain ng mga tao upang magkaroon ng kapayapaan. Ano po, mga kababayan? Tuloy po natin na pagbabasa. Yan na. Tuloy po natin sa talatang 20. Ngunit ang masama ay parang maunos na dagat, sapagkat hindi maaaring humusay, at ang kanyang tubig ay umaalimbukay ng burak at dumi. Walang kapayapaan, sabi ng aking Diyos, sa mga masama. Yan. Ano po ang magdudulot ng kapayapaan sa tao? Sa mga masama, sa mga nagtakwil kay Kristo, wala pong kapayapaan. Nakasulat na po talaga, mga kababayan. Kakalungkot mang isipin kung bakit nangyayari sa buhay ng tao yung pagpuksa sa buhay ng tao, pagkitil sa buhay ng tao, sa isang iglap, sa isang sandali, patayan, ano po, mga walang pag-asa, kundi ang iniisip lang ay pumatay ng kapwa. Ngunit ang tunay po na kapayapaan ay na kay Kristo, mga kababayan. Kaya sa ating pong lahat, nawa po ay magising po tayo sa katotohanan. Tanggapin po natin ang ating Panginoong Kristo. Nakasulat naman po sa binasa natin kanina. Dito sa 54 talatang 13 na at lahat mong anak ay tuturuan ng Panginoon at magiging malaki ang kapayapaan ng iyong mga anak. Kaya sabi ng Panginoon Kristo, nasusulat sa mga propeta, tuturuan silang lahat ng Diyos. At ang lahat ng natuto, nakarinig sa Ama at natuto ay lumalapit sa akin. Lumalapit po kay Kristo. Kaya wala pong nakakalapit, sabi ng Panginoon Kristo, yung mga hindi natuto, bakit po hindi natuto? Kasi ayaw tanggapin ang salita ng Diyos. Hindi makalalapit kay Kristo. Balikan nga po natin yung Juan po. Wala raw taong makalalapit sa kanya malibang ang Ama na sa kanya nagsugo ang magdala sa kanya. Tingnan niyo po Sabi rito sa talatang 44, talatang kapitulo 6, walang taong makalalapit sa akin maliban ng ang Amang nagsugo sa akin ang sa kanya'y magdala sa akin at siya'y aking ibabangon sa huling araw. Tingnan niyo po. Ang sino mang tao, wala raw taong makalalapit kay Kristo malibang ang Ama na nagsugo sa kanya ang magdala kay Kristo at upang ibangon sa huling araw. Paano po ba yun? Talatang 45. Nasusulat sa mga propeta at tuturuan silang lahat ng Diyos. Ang bawat nakarinig sa Ama at natuto ay lumalapit sa akin. Diba ang sarap pong pakinggan na ang nakalalapit lang lamang po pala kay Kristo yung matuto, yung natututo. Paano po ba matututo? Kasi ang mga taong mga matitigas ang puso, sabi doon sa binasa natin, ngunit sa masama, walang kapayapaan. Gaya ng dagat na maalimbukay ng burak at dumi. Walang kapayapaan sa masama. Kaya ang nangyayari po, ang umiiral sa tao pagpatay sa kapwa, digmaan, patayan. Pero kung ang tao ay
lumalapit lamang kay Kristo, sabi ng Panginoon, malaki ang kapayapaan. Malaki ang kapayapaan ng iyong mga anak. At iingatan tayo sa lubos na kapayapaan ayon sa Kapitulo 26 na mga nagsisitiwala sa Panginoon. Mayroong kapayapaan po sa mga tao na tumanggap kay Kristo, nagmamahal sa ating Panginoon Kristo. Yun po ay mayroong tunay na kapayapaan. Kaya nga po, ang sabi sa atin na sabi dun sa Lucas kung bakit nangyayari yung mga bagay na ito, sabi ng Panginoon Kristo dito sa 19, ano po, Lucas Kapitulo 19, ano po, talatang 41 hanggang 42. At nang malapit na siya, nakita niya ang bayan at ito'y kanyang tinangisan. Tingnan niyo po yung pagmamalasakit ng Panginoon sa bayan. Bakit niya tinangisan yung bayan? Sapagkat hanggang ngayon po, maraming nagtatakwil kay Kristo. Ang pinagpapatayan ng maraming tao patungkol sa kanyang paniniwala, sa kanyang paninindigan, sa kanyang relihiyon, para lang may pagtanggol yung kanyang paniniwala, papatay ng tao, makikipagpatayan. Ngunit bakit tumangis ang Panginoon Kristo sa ganitong kalagayan ng tao? Na sinasabi, kung sa araw na ito ay nakilala mo sana sa iyong sarili ang mga bagay na uukol sa iyong kapayapaan, datapwat ngayoy pawang nangatatago sa iyong mga mata. Kakalungkot pong isipin, ano po mga kababayan, na kahit sa mga tandang naganap sa ating panahon, simula pa nung dumating ang ating Panginoon Kristo, marami siyang himalang ipinakikita sa bayan, nagpagaling ng maraming mga may sakit, bumangon ng patay. Ngunit itinatakwil pa rin pong pilit ng tao. Hanggang ngayon po, napakarami pong tao na ginagamit lamang ang pangalan ng Panginoon Kristo para pagkakakwartahan, magpayaman, pagkakakitaan, para lang yumaman, lumago ang pamumuhay, dumami ang pag-aari, ginagamit ang pangalan ni Kristo. Hindi po tunay na paglilingkod sa Diyos ang ginagawa, kundi maraming pastor, maraming mga ministro na kaya nagtatayo ng mga relihiyon para magpayaman, para magtayo ng maraming mga eskwelahan at mga simbahan. Yan po ay pagpapatunay na hindi po sila tunay na tumanggap sa Panginoong Kristo. Sapagat ang mga tunay na lingkod po, kagaya ng mga apostol na sinasabi ni Apostol Pablo, hanggang sa oras na ito ay nangagugutom kami at nangauuhaw. Puntahan po natin muli yun mga kapatid, dito sa unang Korinto 4, talatang 11. Hanggang sa oras na ito'y nangagugutom kami at nangauuhaw, at mga hubad at mga tinampal, at wala kaming tiyak na tahanan. Ang mga tunay pong lingkod mga kapatid ay walang tiyak na tahanan. Mga hubad, anong ibig sabihin? Hindi namimili ng panluho sa katawan, mga magagarang damit, mga ari-arian, at sagana sa maraming pagkain. Ngunit ang mga nasasakupan, ang mga miyembro ay maraming mga nagugutom, nakatira sa ilalim ng tulay, nasa estero nakatira, pero ang mga leader, ang mga pinuno, nagpapakabundat, nagpapakabusog ng husto sa kayamanan. Kaya makikita natin na wala po talagang tunay na Kristo
sa mga ganyang mga tao. Kaya po mga kababayan, patuloy po kaming naghihikayat sa lahat. Tayo po'y magsuri, tayo po'y magsiyasat. Siyasatin po natin ang buong katotohanan. Saan po ba natin ito masusumpungan? Wala pong iba mga kababayan. Wala pong ibang, hindi po natin masusumpungan yan kung saan saan. Tanging sa salita lamang po ng Diyos yan. Tanggapin natin ang buo. Sabi ng Panginoon Kristo dito sa Juan 8:31, ang sabi niya, sinabi nga ni Jesus sa mga Hudyong yaon na nagsisampalataya sa Kanya, kung kayo'y magsisipanatili sa aking salita, kung magkagayoy, tunay nga kayong mga alagad ko. At inyong makikilala ang katotohanan, at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Yan po mga kababayan. Wala pong ibang makapagpapalaya sa tao. Alam po ng marami ito, yung talatang ito. Laging binabasa. Ngunit ang nagbabasa po at nagtuturo, pastora. Saan ka naman po nakakita ng kalayaan na ang namumuno ay salungat sa aral ng Diyos? Ang nagtuturo, ang kanilang pamumuhay ay salungat sa turo ng Diyos. Ang tunay na mga apostol ni Kristo hindi nagpapayaman sa sarili. Pag binasa ninyo ang aklat ng Gawa, yung mga kapatid na nagsitanggap sa Panginoon ay nagsama-sama. Na ang mga pag-aari nila ay hindi nila ginawang pang sarili, kundi sa pangkalahatan. Pero bakit ngayon sa maraming mga relihiyon ang mga leader ay nagpapakasasa sa kayamanan? At ang kanilang mga miyembro ay nakalubalob sa kahirapan, nakalubalob sa gutom, na minsan isang beses lamang kumain sa isang araw. Yan po ba ang tunay na paglilingkod kay Kristo? Magsigising po tayo mga kababayan. Muli po aming patuloy na hikayat sa bawat isa, sa mga tao sa buong mundo. Ang tunay pong kapayapaan ay matatanggap natin, matatamo natin tanging kay Kristo lamang po. Sapagat ayon nga po sa Isaiah 9:7, ang walang hanggang kapayapaan ay na kay Kristo, nasa Kanya. Nasa Kanya ang kapayapaan na hindi magwawakas. Kay Kristo lamang po yan. Salamat sa Panginoon. At yung nga po, nasa Panginoon Kristo pong ating kapayapaan. Kaya nawa po na ang tao po'y magising na po. Sa dami po ng mga nagpapakilalang sa Diyos, napakarami po talaga. Talagang kumbaga sa marami pong nalilito. Pero sabi po rito sa aklat po ng Mateo, Kabanatang 7 sa talatang 21, ang sabi po rito, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon ay papasok sa karanan langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Ito po, Brother Orly, mga kababayan, marami pong tumatawag sa Panginoon. Panginoon Kristo, marami po nagkakantaan, masasaya po, marami po talagang tumatawag sa Panginoon. Kaya lang, hindi ang bawat nagsasabing Panginoon, Panginoon ay papasok. Sino po ipapasok? Yung gumaganap ng kalooban ng aking Amang nasa langit. Ang sabi, tuturuan sila ng Ama. Ano ba? Yung natuto dadalhin kay sa ating Panginoon Kristo, di ba po? Yung gumaganap ng kalooban ng Amang nasa langit. Hindi po natin kalooban. Ano po? Kalooban ng Amang gaganapin po. Ano po? At dito po sa aklat po ng Santiago, sa Kabanatang 1, talatang 21, ang sabi po rito, kaya tihiwalayin ninyo ang lahat na karumihan at ang pag-apaw ng kasamaan at tanggapin ninyo na may kaamuan ng salitang inanim na makapagliligtas ng inyong mga kaluluwa. Ano po? Medyo po, dito po, hihiwalay ang lahat na po. Radawalay na po, lahat. Opo. Lahat po hihiwalay. Lahat ng karumihan.
at pag-apaw ng kasamaan. Kaya alam po, hindi po ganun nangyayari. Ano po, yung iba po hindi po kaligtasan eh. Hindi po kaligtasan po ng tao. Yung iba po, pera-pera na lang po eh. Ano po, puro pera na lang po yung nasa isip po ng iba eh. Hindi po kaligtasan eh. Kaya ang sabi, iwalay ninyo ang alin, ang lahat na karumihan at ang pag-apaw ng kasamaan. Tapos tanggapin po natin na may kaamuan ng salitang itinanim na makapagliligtas ng mga kaluluwa. Tanggapin po natin yung salita po ng Panginoon, ng katotohanan. Ano po, yung po makapagliligtas ng ating kaluluwa. Kaya mag-sorry po tayo. Alamin po natin, ano po, dapat po na maging maingat po tayo. Kung sabi ngayon, huwag kayong padaya. Ano po, huwag po tayo magpadaya. Sapagkat minsan lang po, ano po, minsan lang po ang buhay po ng tao. Kapag nadaya po, wala na po. Wala na po pag-asa pang ang isang buhay na nadaya po isang nagsasabing sa Diyos. Kaya salamat sa Panginoon, mapuri na ang kanyang pangalan. Ngayon at magpakailan, kailanman. Kaya sa inyo po lahat, nawa po ang bawat isa po ay gamitin po tayo ng Panginoon. Sa ikaluluwa at kararangan po ng kanyang pangalan. Na tayo po ay makapagpahayag ng kanyang mabuting balita. Brother Ibanikit po, God bless po sa bawat isa. Brother Orly. Ako po muli si Brother Orly. Patuloy nawa kayong ingatan ng Panginoon saan man kayong dako naroon. At nawa po maabag nawa ang Diyos sa mga tao na nasa kagipitan, kaguluhan, kahabagan ng mas sila ng Panginoon, mga kababayan na kayo. Patuloy tayong manalangin para sa kanila. Nawa po kahabagan ng Diyos ang lahat ng mga tao. Patuloy tayong ingatan sa lubos na kapayapaan. God bless po sa inyong lahat, mga